Hello, kumusta po kayong lahat? Baka po isa kayo sa nangangailangan ng trabaho ngayong December. Lalo na ngayong December, di ba? Baka isa ka na sa magkakaroon ng trabaho. Pero hindi po ako, hindi po ako nag-antay na mag-comment kayo dito para isa kayo sa bibigyan kong trabaho. Anong kapangyarihan ko magbigay ng trabaho sa inyo? Alam niyo ang pagkuha ng trabaho, mga kaibigan, nasa sa iyong kakayanan. Ah, Kaya po, ang importante dyan, ano po natin ang ating, kung ano ang ating kakayanan, o kung ano ang ating natapos, kailangan po, hindi po tayo mamimili ng trabaho. Yan po ha. Pasensya na doon sa mga ibang nagpapajikas pa pag December. Ako wala akong pambigay. Pero mag-comment ka sa akin mga kaibigan kung nagtagumpay ka na. Malay mo. ha? Hindi ko kayo kinukondisyon na mayroon dyan na mag-comment ka dito para magpapalipad ako sa mga Gcash. Hindi ganun. Wala nga ako eh. Wala nga akong pang sarili ko nga, kulang pa sa akin. Ibig sabihin, kung matuto ka dito sa aking channel, siksik liglig, umaapaw ang biyaya na darating sa iyo. Totoo po yun. Ha? Nasa pagsisikap ng tao. At huwag kang mamimili ng trabaho. Kasi, karamihan kasi, kung ano yung natapos, gusto niya, yun ang tatrabahoin niya. Alam niyo ang mga kumpanya, sa totoong buhay po ito mga kaibigan. Alam mo mga kumpanya ngayon, kaya kung minsan yung matataas ang mga pinag-aralan, ang tagal matanggap. Alam mo, hindi naman ako nagyayabang sa inyo. Ang aking ang apat kong anak tapos ng college lahat. Pero hindi po basta-basta nung sila'y nakagraduate na. Nasira din po ang mga sapatos bago natanggap. Maniwala kayo sa akin. Kaya po, yun po yung ang tao kailangan marunong ka mag-adjust sa iyong sarili. Huwag kang magiging marunong pa doon sa manager na ina-applyan mo. Ay, kaya tayo ini-interview pag nagpasok ng trabaho kasi doon niya susukatin kung may kakayanan ka. Kaya wag po kayong magtampo kung sabihin niyo bumagsak ako sa interview. Alam mo ba, pag bumagsak ka, doon ka kumuha ng experience. Malalaman mo ngayon kung ano ang susunod mong isasagot. Sa paglipat mo na naman ng pag-apply. Okay mahiya. Kaya sabi ko sa inyo, ang aking mga anak naranasan din yan kahit tapos ng college. Kaya yan po mga kaibigan, kung ano lang po talaga ang iyong natapos, hindi ko naman po ini-small yung hindi nakatapos ng college. Ako minsan ako mismo para hindi baka mamaya sabihin nyo nagmayabang ako. Ako mga kaibigan, grade 1 lang ang natapos. Sa totoo lang talaga, noong araw, hindi talaga ako matanggap. Ingit na ingit ako doon sa mga bit-bit na diploma. Na mag-aapila doon sa mga pabrika. Mismong may bahay ko ang saksi niyan. Pag may mga lakad kami na kailangan na may fill up, kasama ko ang aking may bahay kasi no right ako marunong lang ako magsalita at marunong din ako mag-isip. Pero yung pagsusulat at sa pagbabasa, nakakabasa naman ako ng konti. Kaya yun po ang gagawin yung inspirasyon. Kasi alam ko naman talaga na marami din na hindi nakatapos. Ibig sabihin, kahit anong trabaho, basta mabuti. Yun talaga ang kung halimbawa, ako wala na nga akong natapos tapos namimili pa ako ng trabaho, di lalong mababagsak. Ako talaga pinasok ko lahat ng mabigat. Saka wala akong kilala naglayas ako. Ang ano ba kung ano yung aking requirements ang Panginoon. Lagi ako nagdadasal at sana tulungan ako na kahit man ako walang kakayanan sa mga ganun trabaho. Mabibigyan man lang ako ng pagkakataon.
Yun po, tiyaga-tiyaga nung alam nyo ba, saka na ako nag-asawa nung na-regular na ako sa kumpanya na talaga. Kasi inisip ko noon, siyempre pag wala kang pinag-aralan, mabibigat na trabaho at saka hindi regular. Casual, contractual. Inisip ko, paano magiging pamilya ko rito? Yun po, totoong buhay, Jeremias Kumbi, sana... i-message nyo ako ha. Pagka kayo'y may trabaho na. Totoo yan ha. Hindi man ako, di ko kayo kinokondisyonan ha. Ibig sabihin kung nasa probinsya ka guys. Sabagay, nung ako umalis sa probinsya talagang may mga problema talaga. Kung nasa probinsya ka ngayon, huwag ka nang pumunta ng Maynila basta-basta. Lalo na kung ikaw ay hindi pinalad na nakatapos sa pag-aaral. Diyan na lang sa probinsya at alam nyo ba, marami ding yumaman dyan sa pagsasaka. Bumalik na naman tayo sa pagsasaka kasi yan po ang aking topic. Yan po ang aking kahit hindi ako mag-viral dito sa aking channel, basta umangat yung mga magsasaka. Kasi yun po ang ano natin dito sa Pilipinas. Nandito ang ating biyaya. Sa ibang bansa, kung gasolina, dito sa atin ay ang biyaya natin ang pananim. Lagi kong sinisingit. Bakit? Ang kinakain natin, karamihan imported na. Kulang po ang ating magsasaka. Kaya mga magsasaka, magsipag, at ang lahat ng mga leader ng ating bansa, suportahan ang mga magsasaka. Hindi pwede yung sa palengke lang kayo pupunta. Pumunta po kayo sa mga sakahan kung ano talagang tunay ng problema ng mga magsasaka. Hindi lang ayuda ang laging binibigay. Kailangan ang yung mga pamamaraan sa pagsasaka, patubig, number 1 yan. Ayuda mo, dapat lupa. Marami kasing magsasaka na walang lupa. Tulungan po sana para lalong dumami ang ating mga magsasaka. Hanggang dito na lang. Merry Christmas sa lahat. Ingat po tayong lahat.